welcome to the vlog. For this video, ay magluto tayo ng kalertang baboy. Ang ginawa ko ay nagbigay ako ng kalamansi. So, mga 10 na kalamansi yan. Okay, yan po. Imamarinate kasi po natin siya bago natin siya igisa. Nilagyan ko siya ng paminta, nilagyan ko ng iodine salt, ng Sprite, at lalagyan din natin ng toyo. Actually, yung takip ng toyo yung ginawa ko pang sukat, 4 ang ganon. Yan. So, ayan ang ating ingredient. Mayroon tayong potato, garlic, onion, and bell pepper, paminta, and bay leaves. Tapos yan, star margarine, wala lang tayong butter, hidden cheese, tomato sauce, tomato paste. Actually, dapat mas masarap kung butter, pero wala lang available sa tindahan. Sa tindahan lang kasi ako bumili. Ayun po, pinaride ko na po yung ating minarinade kanina. Okay, mga 30 to 40 minutes ko na siya minarinade. Pero siguro mas masarap kung 1 hour nyo muna siya minarinade bago iprito. Pero grabe na yung aroma niya, yung amoy. Tapos ko yung mga anak ko, sunugod na ako, wala, tinigil nila pinapanood nila kasi yung amoy niya daw, sobrang bango. They are so excited na para kumain. Ang nabibidyo pala sa akin yung anak kong panganay. Ayan po. Insist na siya yung mag-video kasi daw naawa daw siya sa akin kasi hirap na hirap kung kuhanin yung sarili kong magluto. Ano, diba? Nagkaturo pa siya niyan. Kasi marunong na siya magluto. Maybe kapag lumaki na siya, hindi pa siya mapag-atiwan sa pangluto kasi she's so young. Grade 3 pa lang siya. Then, ayan, after nyan po, may second batch. As you can see, meron pa po dyan. Ayan. Pero yung minarinade nyo pala na, doon sa baboy, huwag nyo pong itatapon. Kasi yun yung gagawin nating sabaw niya. Ayan po, hi daw. Diba? Tuwang-tuwa yung mga anak ko. Ang bango kasi. Yan. Doon kasi sila kasi hindi naman kasi everyday ganito yung ulam namin. So, sabi ko kahit once a week ay masarap talaga. Kung ano yung gusto nilang ulam, okay. Deal. Pero I explain them naman na yun nga, be grateful whatever, ano pa yung blessing, anong pagkain, anong meron sila na natatanggap, nakakain. Kasi hindi lahat ng bata nakakain ng 3 times a day. Kaya, ayun, gusto na pinapangaralan na wag demanding o huwag hihingi ng more than pa doon na alam naman nila na hindi naman namin pinagdadamot. Kapag alam naman na kaya namin ibibigay, diba? Sino ba naman magulang ayaw ibigay yung gusto ng mga anak natin? As much as possible, gusto natin ito pa rin yung gusto nila. Mama, pero parang meron pa. Ayun na, after ko ng fried ng pork is ginisa. Pinirito ko muna yung bell pepper and potatoes kasi isa-set aside natin yan later. Later, kapag medyo tender na yung pork, pag nalagyan na natin siya ng sabaw, dyan natin ilalagay yan. Para hindi masyado siyang overcook.
Ayan. Ayan na. Isa-set aside na po natin siya. Pagpasensyahan nyo na po yung video kasi medyo malikot. Nadidistract yung ano ko sa niluluto ko. Diyos. Wow. Gusto tuloy ulit kumain. Tao ko. Kaya ako tumatabay. Ayan na, natapos ko na fried. Ayan na pala, lalagyan na natin ang star margarine. Yun yung panggigisa ko sa sibuyas at garlic. Sayang walang butter, pero kailang niya masarap pa din naman yung outcome. Bango. Yummy. Diba hindi ako nakonteto? Nilagay ko na rin yung kalahati ng star margarine kasi nakulangan ako. Gusto ko yung size ng sachet. Ganun pa, diba? Parang tradisyon, ano na natin yan eh. Yung kapag gusto natin amuyin yung ginigisa natin. Yan na, hinalo na natin. Yan, nilagay na natin yung pork. Oh, may nahulog. Yan lang kasi yung medyo malaki ko. Na pwedeng dyan na. Actually, meron akong isang kaserola. So, sira na yung sa ilalim. Ayan, nilagyan na natin siya ng tubig. Actually, mga isa't kalahating baso. Saka natin siya haluin para maghalo yung minarinate natin sa yung tubig. Tapos, yan na, pinakuluan na natin siya. Yan na, buksan ko na ulit. Kumukulo na siya. Lalagyan na natin siya ng paminta. Dati, ayoko ng paminta eh. I don't know why they put paminta sa mga niluluto nila. Yun pala nakakadagdag ng spiciness ng food. Hindi naman siya actually pero dagdag sarap dun sa lasa. Hindi na siya matamis, din lang siya maalat. Andun din yung spiciness na kaya din naman kainin ng bata. Ayan. Halo-halo ng konti. Actually, ko grabe yung pag-edit ko nito. Ang dami kong kinat kasi kakat. So, ayan, marami na rin tong cut. Nilagyan ko pa siya ng oyster sauce, tomato sauce. Ayan na, nilagyan na natin yung pinaka main ng sarsa ng ating kaldereta. Yan, after natahaluin, tatakpan natin yan. Takpan muna natin, pakuluin ulit para maano yung tomato sauce. Ayan, kumulo na, check muna natin kung medyo malambot na siya para malagyan na natin siya ng tomato paste. Kasi hindi natin pwede agad lagay yung tomato paste kasi maubusan tayo ng sauce. Ayan po. Nilagyan na natin tomato paste. Wow! Sarap! Halo-halo lang natin. Ayan na. Tinakpan ko na yan actually.
Nakat lang doon sa pagka-edit ko. Lagyan natin ulit ang paminta. Obvious naman, di ba? I love paminta. Pero hindi ko na binili yung buo-buo. Yung medyo buo kasi nakakain ng anak ko. Imbis na ginaganan sila, nakakain sila ng paminta. Wala na, ayaw na nilang kumain. Kaya nilalagay ko na lang is yung powder. At least, wala silang makakain ng paminta o makakagat. Ayan. Siyempre, maliit ang space natin kaya may tulo sa gilid. Ilalagay na natin yung bell pepper. Saka yung patatas nilagay na natin. Halo-halo ulit ng konti. Sobrang sauce niya, sobrang sarsa. Sarap niyan. Tapos lalagyan natin siya ng last is walang katapusang cheese. Hi po sa mga cheese lovers dyan. Well, it's up to you naman po kung gusto nyo pong lagyan ng cheese. Pwede din hindi na lang po. Pero, for me, yun nga, masarap. Dagdag sa creaminess ng ating putahe. Diba? Yan, naluto na. Lalagay na natin sa silyo. Dahil gutom na yung mga junakis ko. Wow! Gusto ko ulit kumain. Yan na, kakain na po kami. Yummy, Kai? Maraming salamat po. Pakinggan niyo po sila. Tatawa na ako. Sarap? Ano yan, Kate? Para ka na lang sa Kate. Brightness of the yumminess. Yumminess. Sura. Okay na, kain na. Salamat. Maraming salamat po. So, ulitin. Bye-bye.